Amen. Yan. Purihin na Panginoon. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Okay, tayo magsimula sa ating Bible reading. Okay. O, si David, nandiyan na siya kasi Ismael. Okay. Salamat sa Panginoon. Okay, tayo bubulay-bulay muli sa salita ng Panginoon sa aklat ng Pahayag, chapter 22, chapter 2. Pahayag chapter 2, verse, saan ba tayo na tapos itong nakaraan? 7. Okay, yan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito, sa buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon, at sa pagkakataon muli kami, Panginoon, hinihintulutan mo na makapagbasa ng iyong banal na kasulatan sa church na ito, Panginoon, kami naririto. Salamat po, Panginoon, sa napakahalagang bagay na ito na iyong binigay sa amin. Patubayan mo rin ang aming mga kapatiran na ngayon, Panginoon, paparating na sa lugar na ito, Panginoon, upang pagsalusaluhan namin ang iyong buhay at banal na salita. Ikaw may taas, magparangalan at patuloy mong linisin ang aming isip at puso upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong mga salita na aming mapapakinggan. Salamat po sa lahat ng parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan ng Diyos. To God be the glory. Okay, sabi rito, Pahayag chapter 2, verse 7, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Amen. Yan. Yung nakaraan, balikan lang natin ang mensahe para sa iglesia ng Epeso. Sulat mo ang anghel ng iglesia sa Epeso, ito pinasasabi ng may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtsatsaga. Kaya tandaan natin lahat ng ating pagpapakahirap at pagtsatsaga sa ating paglilingkod sa Diyos, alam ng Diyos yan at hindi niya yan nalilimutan. Okay? Kaya lang sa iglesia sa Epeso, meron isang bagay na ayaw ng Diyos sa kanya. Yung unang naramdaman niya nung nakilala niya yung Diyos, na konti, nanlalabig na siya. Kaya pinapaalalahanan siya ng Diyos dito. Yan, sabi dito sa 5, verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Yung init na kanyang paglilingkod sa Diyos nung umpisa niyang nakilala ang Diyos, dapat ibalik. Okay? Ngunit ito naman na napupuri ko sa iyo, kinabutan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng Nicolaita. Okay? Yung makamundo, kinakaputan niya rin yun. Okay? Kaya lang dapat hindi manlamig. Tayong mga tao ngayon na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, okay? Kung tayo man ay nasa kalagayan ng iglesia sa Epeso na ito, nawa, ibalik natin yung dating init ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya dito na tayo sa Pahayag chapter 2, verse 8. Okay. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna. Iglesia sa Esmirna naman ang tinutukoy nito. Ito ang pinasasabi sa iyo ng simula at ng wakas. Walang ibang simula at wakas ang ating Panginoong Jesus. Amen? Ang namatay at muling nabuhay, si Jesus. Okay? Nalalaman ko ang mga kapaghitiang dinaranas mo. Kagaya ng sa Epeso, alam ng ating Panginoong Jesus ang ating kapaghitian na dinaranas. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na Hudyo. Yung mga hindi tunay na Hudyo na tinatawag, ito yung mga hindi totoong mga Kristiyanong sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Okay? Ngunit ang totoo, sila yung mga kampo ni Satanas. Kasi maraming mga tao nagsasabi, kilala nila ang Diyos, yung nga lang hindi nakikita sa kanilang mga buhay. Ang tawag doon, mga hindi tunay na Hudyo. Kasi yung mga Hudyo, ito yung mga bayan ng Diyos, yung mga lahi ng Diyos, yung kabilang sa angkan ni Abraham, galing kay Jacob. Yan. Kasi anak ni Abraham, lahat ng mga Hudyo, mga Israelita. Tayo naman, ng mga Hintil,
ay dahil sa ating Panginoong Hesus, kaya tayo naging kabilang sa mga Hudyo. Naging bayan na rin tayo ng Diyos. Naging mga anak tayo ng Diyos. Mga Hudyo, mga anak ng Diyos yan. Mga legit kung tawagin, di ba? Sila yung totoong mga anak ng Diyos. Tayo mga hintil, mga ibang bansa, kasi Israel yun eh. Tayo, Pilipinas, iba, Amerika. Tayo mga hintil ang tawag sa atin. Pero dahil sa ating Panginoong Hesus, naging anak na rin tayo ng Diyos. Kaya kabilang na rin tayo dito. At tayo na rin yung sinasabihan dito, yan. Kaya dapat maging totoong mga Hudyo tayo, o totoong mga anak ng Diyos, o totoong mga tagasunod ni Kristo, o totoong mga Kristiyano. Ngunit ang totoo, sila yung mga kampo ni Satanas. 10, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo lang danasin. So, ibig sabihin, pag tayo mga anak ng Diyos ay talagang daranas tayo ng mga pag-uusig. Sabi rito sa 10, huwag tayo matatakot. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo lang danasin. Makinig ka. Ipabibilang mo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan. At gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. So, ibig sabihin, hanggang sa kamatayan, huwag nating wawalain ang ating pananampalataya sa Diyos. Okay? Kahit anong bagay ang maranasan natin, ipabibilanggo, sabi rito, ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Ayan, mangyayari mga bagay na hindi natin naasahan. Yung mga bagay na hindi nararapat nating danasin, mangyayari. Ibig sabihin doon, magtitiis kayo. Kailangan, maraming hirap ang ating haharapin, kaya kailangan natin ng matinding pagtitiis. Kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan. Pag sinabi mong manatili kang tapat hanggang kamatayan, dapat hindi mo ipagkalunok ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus. Sa kahit anong paghihirap pa na dapat mong harapin at danasin sa iyong pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Amen? At pag nangyari yun, sabi rito, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Pero, tanong, pag hindi ka nakatiis, anong mangyayari sa iyo? Wala kang gantimpala ng korona ng buhay. Okay? Hindi ka maliligtas. Okay? Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Okay? Pagka nagtagumpay ka, hindi ka makakaranas ng pangalawang kamatayan. Ano ba ang pangalawang kamatayan? Okay? O, search natin. Meron bang kaya bang mag-search ng Bible mo dyan? Ipapalas mo dyan? Meron. Nag-search dyan, i-search mo. Pangalawang kamatayan, i-type mo. Tingnan natin kung makikita din dito. Alamin natin kung ano yung pangalawang kamatayan. Okay, papaliwanag natin. Kasi sabi rito, ang lahat ng may pandinig, yan ang pakahalaga ng ating tenga ng pandinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Yung mga magtatagumpay ay hindi makakaranas. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Kaya alamin natin, kapag kasi nakapagtiis ka, hindi mo mararanas yung pangalawang kamatayan. Pag hindi ka nakapagtiis, dadanasin mo yung pangalawang kamatayan. Kaya alamin natin ano ang pangalawang kamatayan. Kaya mo yan, Brother Keron? Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa suklam-suklam na kahalayan, ng mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ano ba yan? Ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng mga sinungaling magiging bahagi nila ay sa lawa ng nanliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Sabi sabihin, ang pangalawang kamatayan, lawa ng nanliliyab na asupre. O sa madaling salita, impyerno siya. Ito yung ikalawang kamatayan. Yung dun parusahan ang Diablo at yung mga hindi nagtagumpay, yung mga huwad ng guro, yung Antikristo, at yung mga hindi nakapagtiis. Impyerno, pangalawang kamatayan. Kung magsisearch tayo sa banal na kasulatan, marami kang makikitang pangalawang kamatayan maging sa Old Testament. Okay? Impyerno. Okay? Pangalawang kamatayan ang tinatawag. Impyerno. Kaya, kapag hindi ka nakapagtiis, hindi ka talaga maliligtas. Ibig sabihin niya, pag pangalawang kamatayan, hindi ka naligtas niyan. Dadalhin ka sa impyerno. Okay? Kaya napakahalaga na dapat malaman natin lahat ng mga bagay na dapat nating harapin at danasin ay mapagtiisan natin.
Kaya ito yung iglesia ng Smyrna. Kaya ito yung pinasasabi sa iyo simula at wakas ng ating Panginoong Hesus. Pinasasabi sa iglesia ng Smyrna ng ating Panginoong Hesus, nalalaman niya yung ating kapaghitian na dinaranas. Kaya kung tayo sa palagay natin ay kabilang sa iglesia ng Smyrna, marami tayong pagdurusa at hinaharap na kapaghitian, kailangan natin itong mapagtiisan hanggang kamatayan. Okay? Hanggang tayo nabubuhay. Dapat huwag tayong pipitaw sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan at hindi natin makamtan yung pangalawang kamatayan. Okay? Yan napakahalaga niyan. Nung nakaraan sa iglesia sa Efeso, alam din ng Diyos yung ginagawa niya, kaya lang isang bagay na napuna sa kanya, yung unang init niya, naglalamig na, kaya nagpaalala ang salamat kasi nagpapaalala ang Diyos para ibalik yung dating init ng iglesia sa Efeso. At dito naman sa Smyrna, kailangan manatiling matatag kasi may mga tao talaga na matindi ang mga hirap na pinaglalabanan, na pinagtitiisan sa kanilang buhay. Okay? Kaya ang payo ng ating Panginoong Hesus sa iglesia ng Smyrna, nakakaranas ng matinding kapighatian, matinding kahirapan, matinding mga suliranin, magtiis hanggang kamatayan. Kasi yun yung kalooban ng Diyos sa buhay niya, sa buhay natin, kung bakit natin nararanasan ito. Kaya pinapayuhan tayo magtiis kasi hindi biro yung buhay na naghihintay sa atin. Kung hindi tayo makakapagtiis, pangalawang kamatayan. Kung makakapagtiis tayo, buhay na walang hanggan. Amen? Yan, iglesia sa Smyrna. Okay? Dako na tayo sa verse 10. Yan. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo lang danasin. Makinig ka. Biluin mo to ha. Ibabibilang ko ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi sa iglesia, sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Ang pangalawang kamatayan, impyerno yun. Okay? Verse 12, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergano. Pangalawa na to. Pangalawang iglesia. Una, Efeso. Pangalawa, ano yung pangalawa? Smyrna. Okay, yung magtitiis ng hirap dapat. Tapos, pangatlo, Pergano. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergano. Ito ang pinasasabi ng may hawak ng mataalas na tabak na magkabilay may talim. Ano uli yung sa iglesia sa Efeso, yung may talasang tabak na sa magkabila may talim? Ano yung ibig sabihin nun? Salita ng Diyos, Word of God. Tandaan natin yan. So, ito ay parang ilalarawan ng parang tabak na sa magkabila may talim kasi masakit ito kung napakinggan. Yung salita ng Diyos na magtutuwid sa ating mga buhay. At yung Pergano, ano yun, bansa na yun sa panahon natin ngayon? Kaya ba yan, Brother Niron, sa dictionary? Ano mo kaya, hotspot kaya? Hanapin mo lang yung Pergano kung anong bansa yun ngayon. Yung Pergano, hotspot mo siya. Ano load? May load yan eh. Okay, habang ina-hotspot mo, pero kapag nakita mo, sabihin mo para alam natin yung Pergano. Para pag-aaral kasi ito, para alam natin kung ano yung mga ibig sabihin niya. Okay? Kulang kasi tayo sa gadget, dapat talaga meron tayong Google, Chrome, para habang nag-aaral, hindi dictionary, naintindihan natin ang mas malinaw, di ba? Mahirap kapag ako lang yung nag-aaral eh. Maganda yung, pati kayo nakikita niyo yung pinag-aralan ko din, di ba? Parang gano'n. Mahirap din i-express minsan eh, lalo kapag nasa harap ka. Parang yung mga napag-aralan mo, hirap mo sabihin eh. Mas maiintindihan pag nakasulat eh. Di ba? Iba yung meron kang dictionary din eh. Okay? Nalalaman mo kung saan ka nakatira sa lugar na pinaghaharian ni Satanas. Pero meron pa ng lugar na pinaghaharian ni Satanas. Ngunit nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit noong si Antipas
na dapat kong lingkod ay patahin dyan sa kalagitnaan ninyo sa bayang tinitirhan ni Satanas. Merong lugar na tinitirhan si Satanas. Subalit, may hinanakita ko sa iyo. Yung iglesia sa Pergano, kumikilala siya sa Diyos kahit nandoon siya sa lugar ni Satanas. Pero meron palang galon, di ba? Halimbawa, tayo, nasa lugar tayo sa Satanas, pero yung ating pananampalataya ay nasa Diyos. Pero hindi tayo nakikiayon sa takbo ng ating lugar, di ba? Ganon. Subalit, pero may hinanakita ko, sabi ni Jesus. Subalit, may hinanakita ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam, na nagturo kay Bala upang mahikayat ang Israel na magkasala. Kaya kumain sila ng mga pagkain ni handog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Okay, sino ba si Balaam? Yan, sino ba si Bala? Okay, ito yung bayad, tinanggap niya yung bayad para sumpain yung Israel. Isang propeta na tumanggap ng bayad para sumpain yung Israel matatalo sa digmaan. Okay, tandaan natin yan. Tumatanggap siya ng pera kapalit ng kanyang pagsumpa sa Israel panahon. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Yan. Kalaita, mga makamundong mga bagay. Meron na? Turkey. Yan. Yung Pergano, sa panahon ngayon, siya yung bansang Turkey. Tama ba? Ayan, Turkey. Location, Pergamon, lies on the north edge of the Caicus. Tama ba yung pagkabigkas ko? Mahirap tayo mag-English eh. Tama ba yung basa natin dyan? Nababasa mo ba, malinaw naman. Malayo eh, no? Ayan. Then in the historic region of Mysia, in the northwest of Turkey. Okay, Turkey pala siya. Okay, sa dictionary. Yung Pergano, okay, nataklasya. Yung Turkey, Pergano, sabi rito, lugar ni Satanas. Bakit mo siya naging lugar ni Satanas? Ano ba yung Turkey, Brother Meron? Ano yung Turkey? Sa dictionary, anong klaseng lugar siya? Bakit siya nasabing lugar ni Satanas? Anong klaseng lugar siya? Ano yung meron sa kanya? Okay? Sige, hanapin mo lang. Tapos pag nakita mo kung anong klaseng lugar ang Turkey. Ano ba meron sa kanya? Ayan, para kahit paano may konti kaalaman tayo sa kanya. Kasi kung aaralin natin, mahaba yan eh. Kahit konti lang, meron tayong malalaman sa kanya. Di makita? Ayan. Okay. Okay, ba yan? Okay, kasi Turkey. Okay, gusto na sa aking pag-search sa kanya. Okay, medyo matatagalan yan eh. Mahus na oras. Ito yung baka ito ay isang sentro ng kalakalan ng panahon. Okay, yung lugar na yan, kaya nasabing bayan sa nandito kasi yung sentro ng mga makakamundong bagay. Okay? Alam naman natin yung mga bagay na makamundo. Andiyan dyan yung mga luho, andiyan dyan yung ibang mga klaseng kasiyahan na meron yung mundong ito. Okay? At maraming dyan mga Diyos-Diyosan na kinikilala. Okay? Mga paniniwalang mga hindi lapat sa paniniwala, Kristyanismo. Okay? Marami silang mga Diyos na kinikilala. At ito ay lugar na sagana sa mga bagay-bagay na makamundo. Yan. Kaya tawag yan lugar ni Satanas. At tandaan din, lahat ng mga bagay na pumapalit sa katayuan ng Diyos, idolatry kasi tawag doon. Kaya kapag tayo expose sa mga bagay na makasalimutan o makamundong bagay o magbubunga ng sarili nating ikaliligaya, yan. Ang naghahari dyan, ang demonyo. Kaya lugar ng demonyo yan. Lugar, halimbawa, sa mga pantalan, sa mga pier, sa mga city, sa mga sentro ng kalakalan, ano yung mga bagay na naroon? Maraming mga establishment dyan. Andiyan yung mga casino. Tama? Kasi maraming tao. May mga sugalan dyan. May mga bar dyan. Nahuhumaling yung mga tao para mag-enjoy. Mag-iinuman sila, magpa-party-party na nawawala yung focus ng kanilang atensyon sa Diyos.
Tama po ba? Ang tawag dyan lugar ni Satanas. Kasi andiyan yung mundo na nabibigay ligaya, literal sa mga tao na naroroon, na pumunta doon. Amen po ba? Naunawaan ba? Pero bakit natin nasabi nun? 1 John 5:19, ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Okay, kasi kapag ang isang lugar ay napupukaw yung atensyon mo sa pagsamba sa Diyos, naghahari doon ang dyablo. Okay, kaya tandaan natin yan. Yan masasabi natin ng isang lugar na pinagharian ni Satanas kapag ang isang lugar na yon, ang atensyon ng isang lugar na yon ay nasa mundo. Okay? Hindi sa Diyos. Okay? Ayun ang lugar ni Satanas. Si Satanas ang nagmamay-ari doon at siya ang nagmamanipula doon. Okay? Sabi rito, 14 verse 4, subalit ang nilalakit ko sa iyo, may ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam. Pinagpapalit niya yung pananampalataya, nakikisama na siya. Pinagpapalit niya yung pananampalataya, minsan sa konting barya. Tama, kaya tayo maging ganun. Kapag may konting kapakinabangan tayo, tapos tawag dito, matatrader natin ang Diyos na sinasamba natin. Huwag natin gagawin yun. Halimbawa, itong iglesia natin, alam natin na totoong salita ng Diyos ang tinuturo dito. Kasi may nag-alok sa atin sa ibang relihiyon na konting pakinabang may uwi sa ating tahanan. Yun yung pagtatrader sa Diyos yun, okay? Kasi pinagpalit mo yung pananampalataya mo totoo, sa hindi totoo. Sumumpa ka sa Diyos-Diyosan, sinamba mo si Satanas. Tama? Okay. Ganun yun. Kaya, subalit may nilalakit ako sa iyo, may ilan sa inyo na sumunod sa katuruan ni Balaam. Si Balaam kasi pinagpalit niya yung Diyos sa pera. Sinumpa niya yung mga anak ng Diyos na matatalo sa tigmaan. Tinanggap niya yung bayad sa kanya kasi siyang propeta. Kaya lang, bayaran siyang propeta na susumpain niya yung bansang Israel para matalo sa tigmaan. Okay? Tumanggap siya ng pera, suhol. Ibig sabihin, na ipagpapalit sa material na bagay o sa salapi, yung pananampalataya sa Diyos. Eh, huwag natin gagawin yun. O kahit sa anong mga bagay na papalit sa Diyos, sa iyong pananampalataya, huwag natin gagawin yun. Okay? Na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israel na magkasala, kaya kumain sila ng mga pagkain ni handog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid, nakisama sa mga hindi mananampalataya. Kaya tayo, yung mga tradisyon, yung mga bagay na gawain nila, huwag kayo makikisalamuha. Sabi ng Roma 12:2, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Okay? 15, may ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Ayan, ito yung mga maling paniniwala. Kaya na magsisi na kayo talikuran ang inyo. Yung Nicolaita, Brother Nero, ano ba yung paniniwala ng Nicolaita? Kaya ba? Nicolaita. Baka hanapin mo din, baka meron tayong konting pagkakaalam sa Nicolaita. Ano ang paniniwala ng Nicolaita? Nicolaita's belief, tama ba? Pagka sinerge mo siya. Sa dictionary, sinerge ko siya kasi sa dictionary nung nakaraan. Nag-aaral-aral ako. Meron lumabas? Ano yan? Was early Christian mentioned twice in the book of Revelation of the New Testament were called Nicolaitans. They are considered heretical by the mainstream early Christian church according to Revelation 2:6. Okay, nandito tayo sa 2:6. They were known in cities of Ephesus and Pergamum. In this chapter, the church of Ephesus endorsed for hating the works of Nicolaitans, which also hate, and the church in Pergamos is rebuked. So thou has also some worshiping in their midst, so hold the teaching of the Nicolaitans. In the origin Greek, they are called in genitive. Sa'yo, meron. Yung paniniwala nila, hindi ba kaya hanapin? Ano yung ibang buhay nila, paniniwala nila? Naniniwala sila sa ibang mga doktrina o mga Diyos-Diyosan. Yan yung mga sa madaling salita. Ayan.
taliwas sa paniniwala sa ating Panginoong Hesus, salungat. Okay, Nicolaitas. Okay. Hindi, gano'n na pala sa susunod, i-PowerPoint natin yung pag-aaral para mas malinaw. Isa-summarize na lang, okay? Basta yung mga Nicolaites, ito yung mga paniniwala nila, sumasamba sila sa ibang Diyos, na gumagawa sila ng mga bagay na salungat sa mga tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Amen. May ilan din sa inyo sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Kaya magsisi na kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan, kung hindi pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon. Saan? Yan. The exact nature of the Nicolaitans and their teaching is not implicitly detailed in the Bible, leading to some uncertainty and speculation. The name Nicolaitans is believed to be derived from the Greek word nikao. Tama yun? Nikao. Meaning to conquer or to overcome, and laos, meaning people. Therefore, some interpretation suggests that the Nicolaitans may have been associated with a group or individuals who sought to establish ano ba siya dyan? Hierarchy. Within the Christian community, possibly with an elitist or authoritarian agenda. Ano ibig sabihin nyo, Brother Neron? Ikaw mag-Saviors eh. Nag-intender eh. Ang lalim eh. Okay? Hierarchy parang hindi pantay-pantay ang pagtrato nila. Sa tao. Okay, yun. May merong kinikilingan. Okay, may mga pinapaboran. Okay, siguro, maaari kapag susunod mga matataas, mga mayayaman, pabor sila rito, gano'n. Parang gano'n. Naniniwala sila, labag sa paniniwala ng ating Panginoong Hesus. Okay? May mga kanya-kanya silang mga Diyos na kinikilala. Kasi sinerge kaya nakaraan, yun talaga yung lumabas. Kaya siguro sa susunod, pagka isa-summarize siya, no? Isi-save yung meaning niya talaga. Okay? Kaya yun. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Kaya magsisi na kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon. At pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig, yung Word of God. Okay? Yung pupuksa. Kaya halaga ng salita ng Diyos. Yan yung ating sandata. Ito yung espada eh. Kung baga sa ibang pag-aaral, ito yung espada na sandata na talaga pupuksa sa mga gawa ng kaaway. Ito yung magtutuwid sa mga maling katuruan. Kaya 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtutuwid sa maling katuruan, sa pagtatama sa likong gawain upang ang mga lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat, okay, sa paningin ng Diyos. Okay? Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Ano yung mana? Ano naman yung mana? Ito yung pagkain ng panahon ng Exodus. Okay, nila Moses, nung nalaglag sa langit, pinaulan ng Diyos yung mana. Okay, nagaling sa langit. Ibig sabihin, ang lahat ng panig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito yung bibigay buhay sa kanila ng Panginoon. Ang tatagumpay, ibibigyan ko ng nakatagong mana. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang batong bagong pangalan na walang sino mang nakakalang maliban sa tatanggap niyon. Pero yung unawa lang nun, yung taong tatanggap nun, okay? Yung bibigyan ng mana, okay? Yung magtatagumpay pagdating ng araw, okay? 18, verse 18, Pahayag, chapter 2, verse 18, ilang iglesia na yun? 3 na. Ano yung una? Efeso. Pangalawa, Smyrna. Pangatlo, Pergamum. Okay, Pergamum yung Turkey, Pergamum eh. 18. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Tiatira. Ito ang pinasasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikintab na parang tansong pinakintab. Si Jesus pa rin yung tinutukoy doon. 19. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo,
ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod, at pagtsatsaga. Okay? Kaya alam ng Diyos ang lahat ng ito. Kung tayo man, yung nasa iglesia ng Tiatira, ngayong mga panahon, alam ng Diyos, huwag kayo mag-alala. Alam ng Diyos ang ginagawa natin. Ang ating pag-ibig, ang ating katapatan, paglilingkod, at pagtsatsaga. Okay? Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong nauna. Biruin mo yun, ha? Yung mga ginawa ng una, higit pa. Ibig sabihin, mas hinigitan niya pa, mas pinag-iihang pa niya. Iglesia sa Tiatira. Ngunit ito ang masasabi ko. Yan. Higit pa siya na una yung ginagawa niya. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan, at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkain inhandog sa mga Diyos-Diyosan. Si Jezebel, okay? Si Jezebel, nagpapanggap na propeta. Meron isang bagay na nakikita at nasasabi ang Diyos sa iglesia sa Tiatira. Pinapayagan niya, ayan. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo, pinapayagan mo si Jezebel, nahayaan niya. Si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisiyan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Si Jezebel, ayaw, sumasalungat talaga sa Diyos. Kaya nga magkakasakit siya ng malubha, pati ang kasama niya sa pangangalo niya. Daranas sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisiyan at tatalikuran ang kahalayan ginagawa nila sa piling ng babaeng iyan. Okay? Ito yung mga Kristiyanong nakikihalubilo sa propetang si Jezebel, na nasa makamundong mga bagay. Ito yung mga lingkod ng Diyos o yung mga Kristiyanong may pananampalataya sa ating Panginoong Sus na gumagawa pa rin ng mga bagay na makamundo. Okay? Kaya sabi nito, kaya nagkakaroon ng magkakasakit siya ng malubha, pati ang kasama niya sa pangangalo niya. Daranas sila ng matinding kapighatian, kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginagawa nila sa piling ng babaeng yan, papatayin ko rin ang kanyang mga tagasunod upang malaman ng mga iglesia na ako ang nakakaalam ng puso't isip ng mga tao. Gagantimpalaan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit para sa ibang mga taga-Tiatira na hindi nakinig sa masasamang katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyang pansin. Ngunit dapat kayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala ng mga bansa. Biruin mo yun. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudulugin niya ang mga bansa na parang mga palayo. Ibibigay ko ito kung paano ibinigay ko ito sa aking ama. Kung paano ibinigay ito sa akin ng aking ama, ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya yun sa Tiatira. Saan yun? Iglesia sa Tiatira. Okay? Kaya huwag tayong makisalamuha sa mundo. Okay? Kaya manatili tayong tapat sa ating Panginoong Hesus upang pagdating ng panahon, yan, ibibigay sa atin ang pamamahala sa lahat ng mga bansa. Okay? Yan. Ibibigay ko sa Kanya ang pamamahala sa mga bansa pagdating ng panahon. Okay? Kaya yung mga bagay na alam natin hindi kinalulugod ng Diyos at sumasalungat sa mga alituntunin ng Diyos, dapat pagsisihan natin yon. Okay? Yung ating unang pagkakilala sa Diyos, higitan natin yon, pero dapat maging tapat talaga tayo na tunay na talaga sumusunod sa ating Diyos at hindi tayo dapat magiging traitor sa Diyos. Okay? Kasi alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi tayo makapagtago. Isip, salita at gawa, saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga paniniwala, alam ng Diyos yan. Kaya hindi tayo mapagtago sa Diyos. Kaya lahat, ihayag lang natin sa Diyos, ipagpakumbaba natin sa Diyos, tanggapin natin ang lahat ng mga pagtuturo ng Diyos at pagtutuwid ng Diyos. At pagdating ng panahon, meron tayong gantimpala sa Kanya. Okay? At sabi rito, sa Tiatira, pamamahala sa mga bansa. Okay?
chapter 3. Matagal pa, mahaba pa. Ang mensahe para sa iglesia sa Sardis. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis, ito ang sinasabi ng tataglay ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo, ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo ay ikaw ay patay. Patay tayo dyan, ng iglesia sa Sardis. Ikaw ay patay. Okay? Isulat mo sa iglesia sa Sardis, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis, ito ang sinasabi ng tataglay ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Alam ng Diyos ang ginagawa natin. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Okay? Kaya gumising ka. Pag-alapin mo ang mga katangiang nalalabig pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Ito yung pananampalataya natin. Okay? Minsan, akala natin, may pananampalataya pa tayo sa Diyos. Pero wala na pala. Na talagang mawawala na pala. Nakikita kong hindi pag-alap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo at kalikuran, ito yung mga tao may pananampalataya na hindi ginagawa yung kanilang mga pananampalataya. Di ba? Santiago, faith without action is dead. Ito yung may mga paniniwala na hindi isinasabuhay yung kanilang mga natutunan, mga napakinggan, yung kanilang paniniwala. O sa isip lang nila yung pananampalataya, sa salita lang. Kaya may mga bagay na sinasabi sa Bible sa ibang talata, sa bibig nyo lang ako mahal. Kaya dapat yung pag-ibig natin sa Diyos, ina-express natin yan with action. Kasi ang love, action word. Okay? Action word. Verb ang love, action word. Kaya ang ating pag-ibig sa Diyos dapat, ina-express natin yan with action. Sa kilos, okay, sa ating gawa. Kaya maalalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Ito yung salita ng Diyos na ating inaaral, binabasa sa Bible, pinapakinggan sa mga nangangaral, pinag-aaralan. Dapat isagawa mo ang mga iyon. Okay? Kapag hindi mo isinasagawa, pagkakasala yun. Okay? Kaya sabi rito, pagsisihan mo, talikuran, ang iyong kasamaan. Kapag ang pananampalataya mo o paniniwala mo sa Diyos, hindi mo ginagawa, pagkakasala tawag doon. Kaya dapat mong pagsisihan. At ang tawag doon, sa pagkakasala, masama. Ang kasalanan kasi masama. Kaya ang tawag doon, kasamaan. Kaya ang pananampalataya walang kalakip na gawa, pagkakasala yan at kasamaan yan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw. At hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Biruin mo sa mga patay ang pananampalataya pala, hindi niya malalaman ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Biruin mo yun. Okay? Pero sa mga buhay ang pananampalataya, alam niya ang pagdating ng Panginoon. Okay? Bibika, di ba? Yan. Ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na nag-iingat na mapanatiling malinis ang kanilang gamit. Yan, meron din naman na mga taga-Sardis, na mga iglesia sa Sardis na talagang nag-iingat ng malinis ng kanilang gamit. Kaya kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Kaya tayo, pag-ingatan natin na laging malinis ang ating gamit. Yan, ang ating pananampalataya, ang ating puso, ang ating buhay. Okay? Para nang sa galon, sabi rito, kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Okay? Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Naparuin mo yun tingnan natin ito yung Revelation, Paupahayag chapter 3 verse 5. Ulitin natin. Ang magtatagumpay ay magdadamit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Balikan natin yon. At hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. So, sabihin, kung uunawain mo siya, may mga nakasulat na sa aklat ng buhay. Tama ba? Iintindihin mo siya kapag binasa mo na maaari pang
tanggalin yung pangalan. Pag inunawa, at hindi ko kailanman. At hindi ko kailanman. O parang gano'n, aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. O, sabihin, yung pangalan natin na kapag pinabayaan natin, ay maaari pang maalis sa aklat ng buhay. Okay? Ito, ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailangang aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Okay? Kasi may mga iglesia, ang iglesia kasi tayo, mga tao na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kasi merong nananampalatayang patay, meron din nananampalatayang buhay. Okay? Exodus 32 ba yun, Brother Liron? Try mo nga. Yung aalisin yung pangalan ng panahon ni Moises, yung aalisin yung nagkasala sa aklat ng buhay. Exodus 32 yata yun. Ayan, tama. Exodus 32. Ipinapakiusap ko po, patawarin na ninyo sila. Ito yung time na nakikipag-usap si Moises sa Diyos kasi gustong patayin ng Diyos yung mga Israelita ng panahon. Okay? Kaya sabi niya, ipinapakiusap ko po, patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila papatawarin, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. 33, Brother Niron. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Meron yun. Parang supporting version doon ng Revelation 3, 5, tama? So, sabihin, si Moises, kasi ito yung time na sumumba yung mga Israelita sa ibang Diyos sa guya At papatayin sila ng Diyos kasi ang pinakabagay na ayaw ng Diyos yung sasamba tayo sa ibang Diyos. Kasi karumal-dumal sa paligid niya, siya may likha sa atin Tapos iba yung mamahalin mo, parang ikaw tatay ka. Iba naman yung tinatawag na tatay ng anak mo. Ano ba sakit doon? Ikaw yung bumuhay ng aruga, nagpakakayaro sa kanya. Hindi ka ginagalang ng anak mo. Iba, ginagalang niya, di ba? Masakit yun. Kaya ang Diyos, yun yung bagay na hindi niya matanggap sa buhay niya, sa totoo lang sa kanya. Yung kaya isasamba sa ibang Diyos. Kaya nakikipag-usap, kasi nilabas ni Moses sa yung Israelita sa Egypt. Ngayon, papatayin ng Diyos. Kaya nakikipag-usap si Moises. Baka pwedeng, ako na lang, para sa kanila, tanggalin nyo. Hindi, sabi ng Diyos, yung mga nagkasala, ang tatanggalin. Ibig sabihin, nakalista na sila, nagkasala, tatanggalin sa aklat ng buhay. Yung mga, ibig sabihin, kasi nga, pag inunawa mo kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ewan ko lang kung may iba kayong paniniwala dyan, pero yun ang aking pananaw ukol dyan. Ibig sabihin, nakasulat na, sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin. Ibig sabihin, may mga nakasulat na doon na buburahin kasi nagkasala siya sa aklat. Okay? Kaya dito sa Pahayag 3:5, ang magtatagumpay ay magdadamit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Hindi ko kailanman. Diba? Kailanman. Hindi ko kailanman aalisin. Okay? Aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Okay? Kaya purihin ng Diyos. Anong iglesia na yon? Sardis. 4 na siya. Ephesians, Efeso, ano isa? Smyrna, Pergano, ano isa? 5 na ba? 4 pa lang. Wala pa, 4 pa lang. 4 pa lang yung Sardis. Okay. Yan. Okay, dito tayo. 7. Isulat mo sa anghel ng iglesia, Philadelphia. Panglima na ba ito? Panglima na nga ito. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan ang may hawak ng susi
ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarahan niya. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, alam kong mahina ka. Ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi may isasara ni Noah. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman. At sa halip ay nagsisinungaling, malalaman nilang minamahal kita. Sapagkat nagtiyaga ka, gaya ng inuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. So, meron talagang pagsubok na darating sa lahat ng tao. At kapag tayo nagtsatsaga sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, iingatan tayo ng Diyos. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. So, ibig sabihin, yung mga gantimpala na nasa sa atin, para hindi maagaw, ingatan natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Okay? Sa Santiago, yung gantimpala ng buhay, yung buhay na walang lugar. Santiago 1, kapag ating pinasa. Okay? Ang magtatagumpay ay gagawin ko isang haligi ng templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. Iukit ko sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng Kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iukit ko rin sa Kanya ang aking bagong pangalan. Naalala ko tuloy yung, di ba, yung kasalan. Yun yung panawag yung hari ng mga panauhin. Hindi dumating yung mga ulang inangiyahan. Ay, dito sa niya ulit yung mga utosan niya. Sige, puntahan nyo na, kahit sino dyan matagpuan nyo, nagpuntahan sila. Meron yung nakapasok sa handaan, nakapasok siya. Kaya hindi siya nagdamit ng gamit pang kasal. Ano nangyari sa kanya? Tinapon siya sa labas. Pero nakapasok siya. Diba? Sa handaan. O parang dito nakapasok siya sa templo, nakilig din siya. Tama? Kaya lang, yung pananampalataya niya, patay, hindi niya ginawa. Ang nangyari? Hindi siya nagbago. Hindi siya nagdamit ng pangkasalan. Tinapon siya sa labas. Hindi siya nakapagpatuloy. Hindi siya nakakain ng mana na sinasabi sa mga nakaraang iglesia na tinatalakay natin. Hindi siya nagtiis, hindi siya nagtiyaga. Hindi niya hinarap yung mga kapighatian na dapat niyang harapin. Okay? Hindi siya naging matibay. Hindi pinag-alab yung unang kanyang paniniwala sa ating Panginoong Hesus. Ano nangyari sa kanya? Tinapon sa labas. Okay? Kaya tandaan natin, yun yung mga bagay na dapat natin maunawaan para hindi tayo maging kampante sa ating buhay ngayon. Kasi minsan, akala natin, ay, sumasampalataya naman ako sa ating Panginoon, mas okay na yung ganitong buhay. Ligtas na ako eh. Okay? Kamusta nanay? Okay nanay? Okay? Nasaan siya? Okay na. Okay, nawa. Kapag dapat yun yung puntahan niya, paalala lang, kasi ano yan, sa Diyos kasi yun. Okay, yun. Okay. Tandaan natin yun. Okay, ingat tayo sa ating buhay. Okay? Kaya tandaan natin yan. Lahat ng ating napapakinggan, isagawa natin yan para hindi maging patay ang ating pananampalataya. Kasi kagaya nga nung sa kasalan ngayon, isipin nyo yun ha, sabi ng hari, ayaw dumunta ng mga inanyayahan niya, yung mga piling panauhin. Punta kayo sa labas, kahit sino dyan na masalubong nyo, imbitahan nyo, punta siya. Di dami, dagsa. O may nakapasok doon na isa. Kaya lang, hindi siya nagbago. Hindi siya nagdamit ng puti. Hindi niya nagsuot ng damit pangkasalan. Okay? Tinapon siya sa labas. Nakapasok siya, pero tinapon siya. Kaya huwag tayong maging kampante sa ating pananampalataya na meron tayo. Dapat buhay talaga yan. Okay? At dapat sagawa natin ng patuloy yung lahat ng ating napapakinggan. Yung salita ng Diyos na magkabila ang talim na sinasabi dito sa pahayag. Okay? 12, pahayag 3:12. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi siya lalabas doon. Iukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos
at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Buwan sa aking Diyos, iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Okay? Hanggang saan ito? Okay, ito, tapusin na lang natin ito. Isulat mo sa anghel ng iglesia 14:3-14 sa Laodicea, ito ang sinasabi niya sa pangalan ay Amen. Na ang pangalan ay Amen. Ang matapat at tunay na saksi. Ang siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Sino yun? Sino yung tinutukoy dito? Si Jesus. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Si Jesus kasi pinagmulan ng lahat. Siyang nilalang ng lahat. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam ng Diyos ang ginagawa ng bawat isa sa atin. Kung tayo man ang iglesia sa Laodicea, alam kong hindi ka malamig, ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Hindi pala pwede yun. Kailangan isa lang doon. Hindi pwede mamamukha ka sa dito ka na naman sa iba. Hindi pwede na, may isa ka lang direksyon. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Kaya iluluwa. Isusuka kita. Okay, dinulong ka na sana eh. Dahil hindi ka lang gustuhan yung palasa, suka ka. Sinabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pang ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa. Kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Kaya nga, pinapayo kong bumalik ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran at ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo at kalikuran ang iyong mga kasalanan. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ang magtatagumpay ay upo katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pagdinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Okay? Ito yung mga may paniniwala, pero hindi naman totoong tinatanggap sa buhay niya ang ating Panginoong Jesus. Ito yung mga naniniwala yung mga taong naniniwala kay Jesus, pero totoo, hindi naman talaga tinanggap ng totoo sa buhay niya si Jesus. Okay? Kaya parang pagpapakita tao lang yung kanyang pagtanggap sa Panginoon. Kaya tandaan, napakahalaga ng action sa ating pananampalataya. Kung sinasabi natin may pananampalataya tayo sa ating Diyos, dapat ipakita natin yun sa gawa. Kasi yun lang ang magagawa natin para maging tunay na sinasabi natin sa ating buhay na tayo may pananampalataya. May pag-participate tayo sa mga gawain na inaatang sa atin ng Panginoon para hindi tayo maging katulad sa iglesia na binabanggit na ito. Ayan, no? Sabi rito, nakatayo ako, 23:20, nakatayo ako, kumakatok sa pintuan. Kung di rin dininuman ang aming tinig, ibig sabihin, hindi kasi dinidirin ng mga taong ito ang panawagan ng Diyos. At hindi binubuksan ang kanyang puso. Kaya hindi niya naipamumuhay ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Okay? Sinasaway ko, pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya maging masigasig ka. Pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Okay? Pakinggan natin ang pagtuturo ng ating Panginoon, ang pagsasaway. Huwag tayo masasaktan sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. Pag narinig natin na tayo tinamaan sa ating pangangaral, parang ako ata yung tinutukoy doon. Tanggapin natin, kagaya ni David, Lord, nagkasala po ako, patawarin mo po ako. Kagaya ni David, akuin natin palagi yung ating pagkakasala. Okay? Huwag yung, minsan titigil pa tayo sa tao. Kaya ko dati ganun ako eh. Ang style ko dati, kapag may tinatamaan ako,
bubulong-bulong ako niyan sa aking sarili. Ito naman itong pastor na ito, wala mo naman, perfecto, ikaw rin naman nakakasala ka rin ganun ako. Pero huwag tayo magalit sa kanila kasi hindi naman sila yung nagsasabi, no? Inutusan lang sila ng Diyos. Para sabihin nyo, para matuto, maging siya man natututo dun sa pinapangaral niya. Okay? Maging ako man sa aking sinasabi na ito, ako din tinatamaan. Ako din nasasaktan, pero wala akong choice kundi sumunod sa Diyos na pinilikuran ko. Kasi ito yung tungkulin ko yung magturo at magmangaral. Okay? Kung ako naman hindi binigyan ng pagkakataong mangaral at magturo, ako din yung nandiyan na nakikinig. Di ba? Kayo naman yung nandito. Kaya ganoon din tayo, vice versa lang. Kaya kailangan lang natin tanggapin ang lahat ng sakit kasi tandaan natin, ang salita ng Diyos ay parang taba na magkabila. May talim, sinasabi dito sa mga iglesia. Kaya dapat natin pakinggan yung masakit na yon na magtutuwid sa atin. Sa paanong paraan, kailangan natin tanggapin sa ating mga puso na talagang tayo ay talagang nagkasala sa ating Panginoon at kailangan natin ng paglilinis ng kanyang dugo. Talagang lubusan, pagsisiya natin ang ating kasalanan, isuko natin sa ating Panginoon. 18, kaya nga pinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. At ng gamot ay papahid mo sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Kasi hindi mo makita yung mga mali mo. Ang tanging nakikita mo lang yung mga bagay na nakikita mo mga bagay sa kapwa mo o yung mga bagay na gusto mo lang na mangyari sa iyo. Ayaw tanggapin yung mali mo. Kasi yung sarili mo yung tama. Parang ganon. Ayaw mo maniniwala sa pangangaral sa iyo kasi inaakala mo wala nang dapat baguhin sa iyo. Alam mo yung sarili mo. Ikaw ang nakakaalam ng mabuti para sa iyo. Parang ganon. Hindi mo na kailangan turuan pa. Alam ko yung tama. Hindi mo na ako masukang tao eh. Tumatawag din ako sa Diyos, iba, magaganon may dahilan eh. Nagpe-pray naman ako eh. Ganun eh, nanghihingi din ako ng tawad. Pero kailangan natin kasi makinig ng salita ng Diyos. Kailangan natin tanggapin yung salita ng Diyos. Kailangan natin maniwala sa salita ng Diyos. Kailangan natin isabuhay ang salita ng Diyos. Okay? Kailangan natin magpakumbaba sa Diyos. Kailangan natin tanggapin ang Diyos. Okay? Minsan, okay pala ng palataya natin. Minsan hindi. Okay? Maligamgam. Huwag tayong sasamba sa dalawang Diyos. Huwag tayong dapat isa lang kasi ang Diyos natin may problema pa rin bubuhay ng Diyos. Tandaan natin yan. Okay? Tatandaan natin yan. Yung pananampalataya natin sa ating buhay sa Diyos, ang pinaka-the-best niya, laki pa natin sa gawa para masabing buhay ang ating pananampalataya. Kasi hindi kailanman magiging buhay ating pananampalataya kung hindi natin isasagawa ito. Hindi natin ito gagawin. Yung lahat ng ating natututunan na papakinggan sa salita ng Diyos, kung hindi natin gagawin at hindi natin isusuko ating buhay sa Diyos, kailanman yung ating pananampalataya hindi magiging buhay. At ang sabi sa lahat ng ating mga tinapi kanina, sabi doon, hindi ka makakakain ng mana. Okay? Hindi ka maliligtas. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya ingatan natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Nawa, mapanatili natin ito hanggang kamatayan, sabi rito sa ating mga binabasa. Nang mananatili dapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Okay? Dapat nagpapatuloy tayo sa lahat ng pagkakataon. Ano man ang mangyari, pinauna na sa atin ni Apostol Juan na talagang sinabi ng ating Panginoong Hesus, may mga pagtitiis tayong kailangang gawin. Matitinding kapighatian na dadanasin, matitinding hirap na dapat harapin. At sabi rito, dapat tayo manatili hanggang sa kamatayan natin. Okay? At dapat yung pananampalataya ngayon ay makikita sa ating mga gawa. Kaya dapat sa ating buhay, sa ating pagkatawag bilang mga Kristiyano, dapat nakikita sa atin yung pagiging Kristiyano. Oo, hindi tayo perfecto, pero dapat nakikita talaga sa buhay natin yung pagiging Kristiyano natin kasi doon makikita, may ilarawan talaga na tunay tayong anak ng Diyos. Yung sinasabuhay natin yung lahat ng ating napapakinggan at natututunan. Okay? Ulitin ko lang, hindi tayo perfecto, pero
kayang gawin yan ng Diyos sa buhay natin kung tayo magpapakumbaba sa Kanya. Yung mga paghihirap natin, pag-uusig na dinaranas, pagtiisan lang natin yan. Sabi pa nga dito kanina, may mga matitindi pa. Kung ngayon pa lang, hindi na tayo makagawa ng tama sa paligid ng Diyos, pag dumating pa yung mga mas matitindi doon, paano na tayo maliligtas niyan? Ngayon pa lang, hindi na natin kayang tiisin yung mga paghihirap natin. Ngayon pa lang, nagdududa na tayo sa Panginoon. Tama? Ngayon pa lang, parang hindi ka na sigurado, tama pa ba itong paniniwala ko? Tama pa ba itong ginagawa ko? Hindi na nagdadaw na tayo. Lalo na kapag dumating na yung matitinding mga pag-uusig sa atin. Amen? Tandaan natin yan. At tandaan natin yung pangalan natin, ingatan natin. Ingatan natin. At nawa, nanduro talaga tayo sa aklat ng buhay. Okay? Ingatan natin. Ingatan natin. At paano? Salita ng Diyos. Isabuhay natin ang salita ng Diyos upang mapag-ingatan natin ang kaligtasan na nasa sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Medyo matagal na, mag-alas 10 na. Okay? Tuloy lang natin next week yung pagbabasa. Chapter 3, chapter 4 na tayo. Panambahan sa langit. Tapos din pala natin yung iglesia, no? Hindi man natin siya napaliwanag talaga kasi mahaba ito pag pinapaliwanag. Kailangan natin ng dictionary. Hindi natin napaghandaan kasi yung ating gadget hindi hindi branded eh. Okay? Kaya nahihirapan ko matagal eh. Okay? Pero nawa, kung dumating yung pagkakataon, maaral natin ko yung mga bagay na dapat natin mapag-aralan. Okay? Meron kasi yan mga bagay pa na dapat natin matuklasan. Pero sa ating gawain, pagbabasa lang tayo. Basahin lang natin siya at kung ano yung pinapahayag ng Diyos, yun lang yung ating ipapahayag. Kaya yun, sige, tayo'y manalangin at kasabay ng ating pagsamba sa Diyos mag-aalas 10 na. Okay? Sumubra na naman ako. Kaya yun, sige tayo mag-pray. Lord, salamat po sa maiksing oras, Panginoon, na yung pinagkalaw sa amin. At nawa, Lord, madagdagan pa ito ng kaunawaan. Kung kami man, Panginoon, may hindi nauunawaan, Lord, ituwid mo po kami sa aming mga bagay na dapat maituwid sa amin. Buksan mo ang aming isip, ang aming kaunawaan, Panginoon, para higit namin malaman ang iyong buhay na banal na salita. Panginoon, na alam namin na hindi kayang alamin ang aming isipan, pero dahil sa iyo, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, Lord, naniniwala kami, Panginoon, maunawaan namin ito ng lubos, Panginoon, upang magamit namin habang naghihintay sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban, pagdabayin mo kami sa aming susunod na gawain, nawa, sumakasamba kami, Panginoon, nangahayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ikaw, humawak ng aming tinig, ng aming mga puso, Panginoon, upang makaawit kami, Panginoon, ng buong buo na nagpaparangal sa iyo bilang aming Diyos. Hari ng aming mga buhay. Purihin ka, lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus na tayo pwede lang magsiya pagkatapos tayo lang magpuri sa ating Panginoong Jesus. Amen.